Fire Senior Inspector Delcy De Borja, opisyal nang umupo bilang bagong Fire Marshal ng BFP Kalibo. Mga stray dogs and cats sa pet adoption drive, nakahanap ng bagong for parents. Isang proposal sa isla ng Boracay nag-viral sa social media. Mga kagamitang pang-edukasyon na ipaabot sa isang liblib na lugar sa Libakaw. LGU Malay, sinanay ang 8 SLP associations sa nasabing bayan. Lasing na lalaki sa Kalibo na nangkang manaksak. Dar Aklan, ISO certified na. Second Aklan PMFC, nakisa sa tree planting activity sa Barangay Cogon, Malay. Napolcom 6, nagsagawa ng annual inspection at assessment sa Malay MPS. Napolcom Region 6, nag-inspeksyon sa Second Aklan PMFC headquarters. 19 anyos na babae patay matapos saksakin ng 38 beses na mga menor de edad. 40 Pinoy mawawalan ng trabaho sakaling ipatupad ang total ban sa online gambling. Pampasaherong bus sa Santa Barbara, aksidenteng bumangga sa Center Island. Pilipinas, nanguna sa Asia bilang pinakamaraming kasino. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanan sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito mga balita ang aming nakalap ngayong araw July 11, 2025. Opisyal nang umupo sa pwesto bilang bagong Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Kalibo, si Fire Senior Inspector Delcy De Borja, kung saan nais nitong palakasin ang kampanya kontra sunog. Formal nang umupo sa pwesto bilang bagong Fire Marshal ng Bureau of Fire Protection Kalibo, si Fire Senior Inspector Delcy De Borja. Pangunahing tututukan nito ang mas mahigpit na implementasyon ng Fire Code of the Philippines at ang pagpapalakas ng kampanya kontra sunog sa bayan. Sa eksklusibong panayam ng Kalibo Cable News Team, ibinahagi ni Fire Senior Inspector De Borja ang kanyang kasabikan at dedikasyon sa bagong tungkulin. Una po, pagdating ko, na-feel ko po na I am very welcome kasi the community was represented by, of course, our local chief executive, by Mayor Socro and Vice Mayor Yero. So maganda po ang nila sa akin, pag-welcome. Nararamdaman ko na excited din sila kasi may bagong hepe at ako na-excite din kasi mga batang-bata pang ating mga local chief executive and I know I can work with them kung ano man ang expectations nila. Hopefully ma-meet ko yung magiging hamon para dito sa amin sa Bureau of Fire Protection. Ang unang tinutukan at prioridad ni Fire Senior Inspector De Borja ay ang masinsinang pag-assess sa kasulukuyang operasyon ng BFP Kalibo upang malaman kung ano pang maaaring i-improve lalo na sa kanilang pasilidad at mga kagamitan, ganon din sa aspeto ng fire safety inspection at barangay level awareness campaign. Ang una ko pong talagang tinutukan is mag-start po kami dito sa amin. So, start from home. So, kailangan ko pong i-address ang mga facilities dito kasi medyo may mga dilapidated na mga facilities na hindi na conducive sa ating mga kabomberohan. So, maganda na yun na kahit papano ma-address yun para sila mismo ma-inspire magtrabaho at nandun yung may gana ba magtrabaho dahil maganda ang pasilidad. So, unti-unti ko po yung i-address at lalo na syempre sa ating mga kliyente na maganda rin, conducive din ang pagdating nila, maayos ang aming pasilidad. So, diyan po ako magsisimula. Ayon pa kay Fire Senior Inspector De Borja, ilan sa mga pangunahing proyektong nais nitong palakasin ay ang Community Fire Auxiliary Groups, Regular Fire Drill at ang mas pinaigting na Fire Safety Education sa mga paaralan at komunidad. Nais din niyang isulong ang campaign for 3 growing activities kada buwan at clean-up drive. Pagdating
pagdating naman po sa community, so ipatuloy po namin ang relationship with our local communities. Of course, umpisa sa mga barangay kasi sila yung mga first responder natin during mayroon mga sakuna, like lalo sa sunog. Sila ang unang nakakaalam sa area ng sunog. So patuloy ang aming pagkakandak sa kanila ng training through our Oplan Ligtas na Pamayanan na programa. And of course, mayroon ako pong mga programa na I hope madala ko rin dito sa atin sa Kalibo. So mayroon po kaming tree growing activities. So isang way po ito para makatulong tayo sa Mother Nature natin. And isa pa yung clean up drive. So simpleng bagay lang yon, pero nakakatulong yon hindi lang sa community, of course, sa ating Mother Earth, sa ating nature. Ibinahagi rin ni Fire Senior Inspector De Borja ang kaibahan ng kanyang bagong assignment sa Kalibo kumpara sa mga nauna niyang deployment. So na-assign po ako, bago po ako na-assign dito, meron po akong na-assign na maliit lang siya na bayan doon sa Iloilo. So Balasan po ang pinanggalingan kong fire station. Although maliit siya, pero we have 23 barangay. So marami siya sa barangay. Pagdating naman dito, malaki siya, as parang city siya, pero 16 lang ang barangay. So yun maybe ang pinagkaiba, the congestion of business establishment here in Kalibo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nais niyang makilala ang BFE Kalibo bilang isang maaasahan, madaling lapitan, responsive at proactive na tanggapan na may malasakit hindi lang sa pagresponde sa sunog, kundi sa pangkahalatang kaligtasan ng publiko. So, siguro ang pinakagusto ko lang na madali kaming lapitan. So, kung ano man yung sakuna, hindi lang sa sunog, hindi lang man sa bagyo, or whatever, like mga road accidents, madali lang kami kasi along the road lang naman, madali kaming kontakin, tawagin 24/7 ng ating mga kasamahan, ating mga community dito sa Kalibo. Nagbigay naman ng paalala si Fire Senior Inspector De Borja sa publiko upang maiwasan ang sunog. So ang akin lang po, ang mensahe ko po, mag-ingat po tayo. It's because medyo marami nagbo-boom ang economy ng Kalibo. So mag-ingat lang tayo lagi, iwasan natin na magkakakos tayo ng sunog. So i-make sure talaga natin na safe ang ating bahay, ating premises bago natin iwanan. So yun lang po na ang aking masasabi, mag-ingat po tayo and let's make Kalibo a fire safe municipality. Nais ng bagong fire marshal ng Kalibo na masiguro na ligtas ang komunidad, lalo na sa insidente ng sunog. Ako si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News. Pet adoption drive ng Homopos Aklan. Dinagsa ng mga nais magkaroon ng bagong miyembro ng pamilya. May detalye sa balitang yan, si Jelena Sales. Man best friend, yan ang bansag sa mga aso natin sa ating mga tahanan. At itinutuloy na natin silang miyembro ng ating pamilya sa loob at sa labas ng tahanan. Maaga pa lamang ay umabang na mga 4 parents para mag-adapt sa isinagawang pet adoption drive sa City Mall Terminal nitong July 10, 2025. Ito ay sa pangunguna ng Home of Pus Aklan. Ang lahat ng alagang hayop na available para sa adoption ay mga rescue na aso at pusa mula sa Home of Pus na nangangailangan ng forever homes. Nilinaw ng organisasyon na walang binayarang adoption fees ang mga nag-adapt ng hayop sa kanilang aktibidad at photocopy lamang ng valid ID ang kailangan. Batid sa mga new 4 parents ang saya na mahawakan nila ang kanilang bagong miyembro ng pamilya. Ang papangalan namin sa kanya si Kiray. At kasi ang cute-cute niya, tapos yung itim nasa nguso lang. Ang may papangako ko sa kanya is mabibigyan namin siya ng loving home kung saan siya magiging secure, and basically she's gonna be able to roam around freely sa bakuran namin, and hindi namin siya basta-bastang i-chain and papabayaan, and we're gonna secure na mapapakain siya palagi. So, ako nga pala si Mary Alexis Saldovino, taga Morales, Balete, Aklat, and I'm from St. Gabriel College, BS Nursing. And nag-adapt ako ng aso kasi nakakaawa kayo sila pag wala silang natutuluyan na iba. Kung may nakikita ba akong mga stray dogs na sinasaktan, parang mas ako yung nagagalit. Yung parang gusto ko lang isumbong, gano'n.
Tapos nakita ko sila sa Facebook na pinost and na pumunta ko dito kanina pang 9 nagantay para na nag-uunahan. So, ganun. Gusto ko siya. Ang pangalan niya, Chichay. Layo ng nasabing programa na mabigyan ng pangalawang pagkakataon ng mga na-rescue na aso at pusa na mabigyan ng panibagong buhay sa pamamagitan ng pagmamahal ng bago nilang 4 parents. Nagbigay naman ng mensahe ang mga 4 parents sa publiko na mahalin ang mga stray dogs and cat at gawin ng kanilang obligasyon at huwag sasaktan. Opo, kasi ako palagi rin ako nagmomotor. Kumbaga yan yung concern ko palagi. Kung hindi nyo kayang mag-alaga ng aso or i-keep sa bakuran ninyo or i-secure sila, wag na lang kayo mag-alaga ng aso kasi kumbaga delikado sa public safety, lalo na kung mga nasa tabi kayo ng mga kalsada kasi maraming motoristang dumadaan. So, nilalagay nyo lang yung buhay ng tao sa panganib pati yung alaga ninyo. So, don't risk it na lang. Dapat din nating saktan yung mga aso mga pusa, kahit ano pang hayop yan. Kailangan itong pahalagahan. Ang message ko lang po sa mga madlang people dyan, na kahit may makita po kayong stray dogs or cats na palaboy-laboy or kung kusa silang lalapit sa inyo, tapos alam nyo namang wala namang bahay na titirahan nyo, pwede nyo namang kunin na lang, tapos adapt nyo. Bigyan nyo sila ng tirahan, pagkain, tapos kung ano pa yung kailangan nila, lalo na yung pagmamahal. Samantala, naging matagumpay naman ang nasabing aktibidad sa tulong ng mga pet lover, individual at marami pang iba. Sa mga nais magbigay ng tulong para sa mga rescue na aso at pusa na nasa Home of Post Shelter, maaari lamang i-contact sila sa kanilang official Facebook account na Home of Post Aklan. Mula dito sa Pet Adoption Drive sa City Mall Terminal, Julian Rosales, Kalibo Cable News. Sa balitang trending, nag-viral at umani ng nakakatuwang reaksyon sa social media ang nakakakilig na proposal sa isla ng Boracay. May detalye sa balitang yan, si Nicole Nabor. Nag-viral at umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang proposal ng isang lalaki sa kanyang kasintahan sa isla ng Boracay. Nagpagawa rin ang lalaki ng sandcastle na may nakasulat na "Will you marry me?" at kunyari ay kukuha na lamang ng litrato ang kanyang kasintahan. Umani naman ang video ng iba't ibang komento sa social media. Ayon sa isang netizen, "So sweet." Dagdag naman ng isang netizen, "Nakangiti na naman sa love life ng iba." Ang video nito ay umabot naman ng 31,000 likes, 870,000 views, 500 comments at mahigit 1,300 shares. Para sa Balitang Trending, Nicole Nabor, Kalibo Cable News. Naipaabot ang mga kagamitang pang-edukasyon sa isang liblib na lugar sa Libacao, ang Maytaraw Primary School sa Barangay Dalagsaan. Muling naipadama ang malasakit at pagkakaisa na magsagawa ng makabuluhang donasyon para sa mga mag-aaral ng Maytaraw Primary Schools sa Sitio Maytaraw, Barangay Dalagsaan, Libacao. Pinangunahan ng humanitarian missionaries mula sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints ang pamamahagi ng mga kagamitang pang-edukasyon sa nasabing paaralan na matatagpuan sa bulumbunduking bahagi ng bayan. Kabilang sa mga ibinigay na kagamitan ang 13 folding plastic tables, 61 na monoblock chairs at 2 kahon ng mga babasahin at school supplies. Mga kagamitan na inaasahang magpapabuti sa kalidad ng pagkatuto ng mga mag-aaral na kabilang sa indigenous people ng nasabing lugar. Hindi naging madali ang pag-abot sa paaralan. Sa ilalim ng matinding sikat na araw at mabatong daan, tinahak ng missionary couple kasama ang ilang guro mula sa Maytaraw Primary School at mga sundalo mula sa 82nd Infantry Bantaylaya Batalyon ng Philippine Army ang halos 4 hanggang 5 oras na lakaran upang maihatid ang tulong. Bukod sa pagbibigay seguridad, tumulong rin ang mga sundalo sa pagbubuhat at paghahatid ng mga kagamitan sa paaralan. Ito'y patunay na sa kabila ng distansya at hirap ng daan, walang imposible sa taong may malasakit, pananampalataya at layuning makapaghatid ng pag-asa at oportunidad sa mga kabataan. Era J. Briones, Kalibo Cable News. 8 SLP Association sa Malay, sumailalim sa pagsasanay ng LGU. May detalye sa balitang yan, si Nika Batista.
Sumailalim ang 8 Sustainable Livelihood Program Association sa Bayan ng Malay ng Capability Building Training ukol sa basic bookkeeping at financial recording. Kinabibilangan ito ng Nabaoy Sulong Association, Napaan Women SLP Association, Napaan Bamboo and Native Crafts, Motag Kalipi Association, Buylog na Asog Association, Dumlog Abanse Babayi Association, Camp-PB SLPA at TBL SLPA. Pinangunahan ito ng local government unit ng Malay at pinangasiwaan ng project development officers ng nasabing bayan. Samantala, ang talakayan at demonstrasyon ay pinangunahan ni Provincial Monitoring and Evaluation Officer Willie M. Adrias. Ang LGU Malay ay patuloy na nagsusulong ng mga programa at naglalaan ng taunang pondo upang suportahan ang pagpapatupad ng mga proyektong pangkabuhayan. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Ang Isla ng Panay, isa sa mga pinakamagagandang isla ng Pilipinas. Sagana sa likas na yaman, puno ng kwento at kasaysayan at mga tanawing di malilimutan. Pero, hindi lang yan. Marami pa. Ako si Peach Ledesma. Samahan niyo ako sa paghahanap ng mga pocket-friendly, pang-bucket list at spot-on destination. At sabay-sabay tayong mamangha sa masigla, mayaman at makulay na kultura ng Isla ng Panay. Tuklasin ang Panay. Isang biyahe, isang kwento at a time. Dito sa Panay Explorer. Panay Explorer. Mapapanood sa Kalibo Cable Channel 1 at 24. Sa Kalibo Cable TV affiliated cable companies sa buong Panay Island at Bohol. At sa Kalibo Cable TV Community Channel sa Facebook at YouTube. Ara? Ano natabo? Nagdasig ta among internet. Ay, oo nga ni, no? Tama, mas pinadasig ko ang internet ni Kalibo Cable. Ro 15 Mbps, naging 30 Mbps. Do 25 Mbps, naging 50 Mbps. Ro 50 Mbps, naging 100 Mbps. Do 100 Mbps, naging 150 Mbps. Ro 150 Mbps, naging 200 Mbps. Do 200 Mbps, naging 250 Mbps. Ro 250 Mbps, naging 300 Mbps. Best of all, libre na! Siin ka pa! Kung existing subscriber ka, ipakita ang the latest proof of payment sa pinakamalapit namong satellite office sa inyong lugar. Ayaw pag pili aro mahinay. Pili aro pinakamadasig, agud hindi kita magsalig sa loading nga pagpalangga. Natugaw mataro internet? Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi.
Muntikan ng masaksak ng lasing na lalaki ang biktima sa may bahagi ng Purok 3, Barangay Tinigaw, Kalibo. Mabuti na lamang at nakaiwas ang biktima. Muntik nang masaksak ang isang lalaki matapos ang umano'y tangkang pananaksak ng isang lasing sa Purok 3, Barangay Tinigaw, Kalibo, bandang alas 2 ng hapon nitong July 10, 2025. Base sa investigasyon ng Kalibo Municipal Police Station, kinilalang suspect sa alias na Layod, 24 anyos, at residente rin ng naturang barangay. Ayon sa biktima, may matagal na silang alitan matapos niyang sitahin si Layod dahil sa umano'y paggawa ng ingay kagabi sa harap ng kanilang bahay. Sa salaysay ng biktima, habang umiinom siya ng soft drinks kasama ang 2 pang lalaki sa isang tindahan, bigla umanong lumapit si Layod na lasing. May dala umano itong kutsilyong balot ng tela at pumesto pa sa likuran ng biktima na tila aambang malaksak. Mabuti na lamang at agad napansin ang makasamahan sa tindahan ang kahina-hinalang kilos ng suspect kaya sila'y sumigaw upang balaan ng biktima. Agad namang nakaiwas ang biktima sa posibleng pananaksak. Agad na tumawag ng pulisya ang mga lalaki kung saan mabilis na tumakas ang suspect matapos ang insidente. Sa ngayon ay patuloy pang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan ukol sa naturang insidente. RJ Briones, Kalibo Cable News. Inaprubahan na ng International Organization for Standardization ang Department of Agrarian Reform Aklan bilang pasok sa pamantayan ng ISO. May detalye sa balitang yan, si Raymar Chudasio. Opisyal ng sinertipikahan ng Department of Agrarian Reform Aklan ng International Organization for Standardization at epektibo na mula noong ika-30 ng Hunyo. Kinukumpirma ng naturang sertifikasyon na ang DAR Aklan ay nag-ooperate ng management system na naaayon sa pamantayan ng ISO 9001:2015 at kinabibilangan ito ng Provision of Land Tenure Security Program, Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program, Agrarian Justice Delivery Program at Support to Operations Division kasama ang 4 pang DARMO clusters. Ang ISO certification ay isang selyong nag-aaproba mula sa independent third-party body na nagpapatunay ng isang organisasyon ay sumusunod sa international na pamantayan ng ISO pagdating sa kalidad ng serbisyo sa merkado at mga consumers at clients. Raymar Chudasio, Kalibo Cable News. Nakiisa sa tree planting activity sa Barangay Kugon, Malay, ang 2nd Aklan PMFC. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Nakiisa sa tree planting activity ang mga kawani ng 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Major Dennis Lawrence Y. Bautista, Acting Force Commander. Ginanap ito sa upland area ng Barangay Kugon, Malay nitong July 9, 2025. Ang nasabing aktibidad ay inisyatibo ng Barbaza Multipurpose Cooperative, Katiklan Branch na sinuportahan naman ng barangay officials at barangay tanods ng Barangay Kugon. Layo nitong isulong ang environmental sustainability at community collaboration sa pamamagitan ng reforestation efforts. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Matagumpay na nagsagawa ng annual inspection at assessment ang NAPOLCOM 6 sa Malay Municipal Police Station sa Isla ng Boracay. May detalye sa balitang yan, si Nicole Nabor. Matagumpay na nagsagawa ang National Police Commission 6 ng inspeksyon at assessment sa Malay Municipal Police Station noong July 10. Pinangunahan ito ni Regional Director Attorney Jerome B. Esuga kasama sina Attorney Giovanni Pamonag, Police Inspector 2 at Mr. Romel Santa Ana, Law Enforcement Evaluation Officer 2. Dinaluhan din ang aktibidad ng mga miyembro ng Municipal Advisory Group ng Malay MPS. Isa din sa naging highlight ng pagbisita ay ang awarding of recognition ng 4 na kapulisan at ng Malay MPS dahil sa ipinakitang bilis sa 5-minute prompt response sa simulation exercise ng PRO6. Nagsagawa rin ng NAPOLCOM ng inspeksyon sa mga issued firearms, official records at maging ang maintenance ng nasabing istasyon. Nicole Nabor, Kalibo Cable News. 2nd Aklan PMFC Headquarters, sumailalim sa inspeksyon ng NAPOLCOM 6. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Nagsagawa ng red teaming inspection ang National Police Commission Region 6 sa 2nd Aklan Provincial Mobile Force Company Headquarters na matatagpuan sa Convention Center, Barangay Katiklan, Malay. Pinangunahan ito ni Attorney Jerome L.B. Asuga
Regional Director ng Napolcom 6, kasama sina Attorney Giovanni Pamonag, Police Inspector 2, at Romel Santa Ana, Law Enforcement Evaluation Officer 2. Masusing sinuri ang mga baril at nagsagawa ng komperensya sa mga tauhan mula sa bawat seksyon upang tugunan ng mga issue at alalahanin. Ang aktibidad ay nagsilbing evaluative measure upang matiyak na ang Second Aklan PMFC ay nananatiling sumusunod sa mga ipinag-uutos at handang tumugon sa mga hamon sa seguridad. Nika Bautista, Kalibukibol News. Isang 19 anyos na dalaga ang nasawi matapos pagsasaksakin ng 38 beses na umano'y mga menor de edad sa loob ng kanilang tahanan sa Tagum City. May detalye sa balitang yan, si Andy Narce. Hindi na matutupad ang mga pangarap ng isang 19 anyos na dalaga na incoming freshman ng University of the Philippines matapos siyang brutal na paslangin ng umano'y mga akyat-bahay na menor de edad. Ayon sa investigasyon ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, nagtamo ng 38 saksak sa katawan ng biktima na kinilalang si Maria Sofia Cuquilla. Batay sa ulat ng Davao del Norte Police Provincial Office, pinasok ng dalawang lalaking minor de edad ang bahay ng biktima noong Miyerkules ng umaga, Hulyo 9 sa Purok 3A, Barangay La Filipina, lungsod ng Tagum. Natagpuan sa loob ng silid ng biktima ang isang grass cutter, dumbbell at duguang panyo na pinaniniwala ang ginamit sa karumal-dumal na krimen. Ayon sa pulisya, pagnanakaw na may kasamang pagpatay ang itinuturong motibo ng krimen. Sa ngayon, nasa kustodiya na ang mga suspect ng Women and Children Protection Desk. Andy Narce, Kalibukibol News. Tinatayang aabot sa 40,000 na Pinoy ang mawawalan ng trabaho sakaling ipatupad ang total ban ng mga online gambling. May detalye sa balitang yan, si Jeron Sales. Aabot sa 40,000 na Pilipino ang mawawalan ng trabaho sakaling ipatupad ang total ban sa online gambling. Ito ang ipinaabot na opinyon ni Negros Occidental 3rd District Representative Javier Miguel Binetez na iginiit na ang pagbabawal o paghinto sa operasyon ng online gambling ay hindi solusyon sa problema. Dagdag pa ni Binetez na ang mga empleyado ay mayroong binubuhay na pamilya at sa trabaho kumukuha ng pambili ng mga kakailanganin ng kanilang pamilya. Sa halip, sinabi ni Benitez na kung ireregulis ang online gambling ay aabot sa mahigit 2 bilyon kada taon ang kikitain ng pamahalaan. Dagdag pa ni Benitez, ang buwis ay mapupunta sa mga hospital, eskwelahan, proyekto sa infrastruktura, community programs at social services para sa mga Pilipino. Samantala, ang ilang Pinoy rin ay sang-ayon na mahinto na ang operasyon ng mga online gambling dahil nakakasira umano ito sa buhay ng tao dahil ang ilang sumusubok sa laro ay nalululong. Juliana Rosales, Kalibukibol News. Sa balitang probinsya, isang pampasaherong bus ang naaksidente sa bayan ng Santa Barbara. Ang dahilan, nawalan umano ng kontrol ang driver sa manobela. May detalye sa balitang yan, si Raymar Chudasio. Sa probinsya ng Iloilo, bumangga at pumaibabaw sa Center Island ng isang pampasaherong Ceres bus sa barangay Duyan-Duyan sa bayan ng Santa Barbara nitong Huwebes, ika-10 ng Hulyo. Base sa investigasyon ng otoridad, nawalan umano ng kontrol sa manibela ang driver ng bus kaya ito aksidenteng bumangga sa Center Island. Nagmula sa probinsya ng Capiz ang bus at patungo sana ng distrito ng Haro kung saan may mga sakay ito ng mga pasahero nang mangyari ang aksidente. Sa kabutihang palad naman ay walang individual ang nagtamo ng anumang sugat. Para sa Balitang Probinsya, Raymar Chudasio, Kalibukibol News. Pilipinas, nanguna sa may maraming kasino sa buong Asya. May detalye sa balitang yan, si Dylan Rosales. Nanguna ang Pilipinas sa buong Asya sa pinakamaraming kasino. Ito ay batay sa World Casino Directory. Ayon sa inilabas na datos, 79 na kasino ang kasalukuyang may operasyon sa bansa. Sinundan naman ito ng Cambodia na may 48 na kasino, habang nasa ikatlong pwesto ang Macau, China na may 47 at Vietnam na may 40 kasino, habang ang East Timor ay nakapagtala lamang ng isa. Ang WCD ay isang pagsusuri sa operasyon at dami ng mga kasino sa iba't ibang bansa. Layunin nito na ipakita ang kalakaran at lawak ng industriya sa sugal sa bawat lugar. Juliana Rosales, Kalibukibol News.
Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Rodel Nazarin Jr. mula sa Iloilo Doppler Radio Station, Pag-asa, Visayas. May adlaw sa tanan niya rin pinakaulihi nga lakat sa aton nga panahon, adlaw sa nga Biyernes, July 11, 2025. Sa karon may ginaabantayan kita nga mga low pressure area sa gawa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Kapag nga manabo man nga tsansa nga magsulod ini siya sa aton nga par, kagulay ni siya sa nga direkta nga apekto diri sa aton sa Western Visayas. Kapag ang southwest monsoon nga padayon nga nagaapekto sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Diri sa aton sa Western Visayas, maka-experience kita sa mga occasional rains. Dala ni siya sa aton nga southwest monsoon o kung aton nga hangin nga habagat. Makasarangan tubtob mabaskog nga hangin nga magahalin sa nabagat na nakatundan ang nagapangibabaw diri sa Western Visayas kag makadalas ang makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Para naman sa aton nga forecast temperature, generally yara sa 25 to 32 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw magatunod karon alas 6:17 sa hapon kag magabutlak naman siya buwas alas 5:34. Kag amo ni atong pinakaulihi nga lakat sa panahon. Para sa mga dugang nga impormasyon, bisitahan lang aton nga official website sa www.bagongpag-asa.dost.gov.ph kag pati na sa aton mga social media accounts. Halin diri sa Pag-asa Iloilo Doppler Radio Station, Pag-asa Visayas DOST. Rodel Nazarin, mayong hapon. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito sa RJ Brianes at ito ang Kalibukibul News.